Magandang araw sa'yo. Okay, so, sinuri namin yung material na pinadala mo at grabe, sobrang detalyado. Oo, malalim talaga yan. Malalim. Ang topic, ang unang pagkabuhay na mag-uli. Sa unang tingin parang, standard theology lang, di ba? Parang alam na natin. Pero habang sinisid namin, lumabas yung isang malaking, parang puzzle. Kasi karamihan sa atin, ang pagkakaintindi sa resurrection, parang isang malaking event lang para sa lahat. Isang bagsakan. Oo, isang bagsakan. Pero itong source mo, may sinasabi siyang iba. Parang may VIP-only event. Eksakto. At yan ang misyon natin ngayon. I-unpack yung puzzle na yan. Ang central na argumento ng buong dokumento ay umiikot sa isang napaka-eksklusibong ideya. Sobrang exclusive. Sobra. Ang unang pagkabuhay na mag-uli ay hindi para sa lahat ng maliligtas. Ito ay isang special honor. Isang gantimpala. Isang gantimpala na para lang sa isang partikular na grupo, ang mga martir na saksi. Sa terminolohiyang ginamit dito, sila ang Sungyotchingindel. Dito pa lang ang bigat na, ibig sabihin, ayon sa pananaw na to, kailangan nating paghiwalayin yung konsepto ng kaligtasan. At karangalan. At karangalan. Oo, pwedeng maligtas ka, pero hindi ka kasama sa party ng mga maghahari. Hindi ka kasama sa front row. So, paano nito ine-explain kung sino yung mga nasa VIP list na yan? Ang pagkakaintindi ko, umiikot to sa konsepto ng mga unang bunga. Tama? At dito na nagiging mas komplikado. Akala mo isang grupo lang yung unang bunga, di ba? Oo, yun ang akala ko. Pero hinahati ito ng dokumento sa tatlong magkakaibang kategorya, parang mga batch sa isang espesyal na pag-ani. Ah, okay. Ang una at ang pinakahalata ay si Hesukristo. Siya ang tinutukoy na unang bunga ng mga natutulog. Siyempre. Siya yung prototype, yung nagbukas ng daan. Kumbaga sa isang race, siya yung unang tumawid sa finish line na nagpapatunay na posible pala. Okay, that makes sense. Siya ang case study number 1. Walang debate dyan. Wala. Pero sino yung mga sumunod sa kanya? Kasi may malaking agwat sa timeline mula sa pagkabuhay niya hanggang sa susunod na batch, di ba? Dito napapasok ang pangalawang grupo, ang tinatawag na mga unang bunga ng Espiritu. Okay? Sila yung mga mananampalataya simula nung araw ng Pentecostes nung ibinhos ang banal na Espiritu. Gumagamit ang source ng isang metaphor dito. Ano yon? Tinatawag itong maagang ulan o irinbi. Parang ito yung unang bugsok ng ulan na nagsisimula sa panahon ng pagtatanim. Sila ang unang wave ng spiritual harvest sa ilalim ng bagong tipan. Teka, sandali. Dito ako medyo naguguluhan. Okay. Kasi kung lahat ng tumanggap ng Espiritu mula Pentecost hanggang ngayon ay kasama sa unang bunga, Ang dami na niyan. milyon-milyon na yan, parang hindi na siya exclusive. Paano dito nire-resolba yung sarili niyang argumento na para lang sa piling-pili ang unang pagkakabuhay? At dyan mo nahuli ang pinaka-critical na detalye. Ang lohika na sinusundan ng text ay ito. Oo, marami ang nakatanggap ng maagang ulan. Pero May pero. may isang matinding kondisyon para mapabilang sa unang pagkakabuhay. Hindi sapat na mananampalataya ka lang, kailangan mong maging martir. Kung hindi mo ibinuwis ang buhay mo bilang testimonya, hindi ka kwalipikado para sa VIP event na ito. Isa itong gantimpala para sa sukdulang sakripisyo. Ayan, malinaw na. So, hindi lahat ng natanim ay unang bunga. Naaanihin agad. Yung mga namatay lang para sa pananampalataya. Yun mismo. Gets. Ngayon, may pangatlong grupo pa raw, di ba? Sila ba yung parang kumukumpleto ng buong set? Tamang-tama yung termo na kumukumpleto ng set. Ang pangatlong grupo ay ang 144,000. Ang sikat na 144,000. Sila yun. Tinatawag sila sa material na mga unang bunga mula sa sangkatauhan. Ang kakaiba sa kanila, ayon sa source, ay hindi lang nila natanggap yung maagang ulan, Kundi pati. pati na rin ang tinatawag na huling ulan o Nijinbi. May huling ulan pa. Oo, kung iisipin mo yung analogy ng pag-aani, sila yung huling buhos ng ulan na nagpapahinog sa mga huling aanihin bago ang katapusan.
Sila ang nagpupuno sa kota. Parang limited edition collector set. Si Cristo yung ultra-rare number 1, Oo. yung mga martyr mula Pentecost, yung main collection. Pero hindi kumpleto ang set hanggat wala yung huling special release, ang 144,000. Nakakaintriga yan. Ganun na nga. At itong pagiging martyr, nililinaw din ng source na hindi lang ito nangyari sa isang panahon lang. Hindi. May timeline pala ito. Hinahati ng source ang timeline na yan sa 4 na yugto. Hindi lang ito isang litrato, kundi isang pelikula na sumasaklaw sa buong kasaysayan. Sige, ano yung una? Ang unang grupo ay ang mga martir sa lumang tipan. Sila yung mga namatay para sa pananampalataya nila bago pa man dumating si Kristo. Teka, paano sila naging qualified? Kung ang pundasyon ng lahat ay yung sakripisyo sa krus, paano sila nakasama sa listahan nang wala pa yun? Dito nag-aalok ng isang teolohikal na paliwanag ang dokumento. Anong teorya? Ang teorya ay kumilos sa kanila ang tinatawag na Espiritu ni Jehovah o Jehovah ay Shin. Okay. Pero ang pagkakaiba raw, ang Espiritu noon ay kumilos sa labas ng katawan. Sa labas. Let me see if I get this right. So, para sa mga tagalumang tipan, yung espiritu parang isang external power-up Pwede? na nagpapalakas sa kanila kapag kailangan. Pero para sa mga mananampalataya sa bagong tipan, parang naka-install na sa loob nila yung power source. Ganun ba yung analogy? Napakagandang paraan para ilarawan yan. Ganun na nga. At yan ang nagdadala sa atin sa pangalawang grupo, Sila na yon. ang mga martir mula Pentecostes. Sila na yung may internal power source, yung mga nasa ilalim ng maagang ulan na nagbuwis ng buhay. Mula sa panahon ng mga apostol. Oo, mula sa kanila hanggang sa mga panahong ito. At sumunod yung special group ang 144,000 na tatanggap ng huling ulan. Sila ang pangatlo. At yung pang-apat, Parang ito yung grand finale ng sakripisyo. tama. Ang huling batch ay ang mga martir sa panahon ng paghihirap o Wanangi. Ang Great Tribulation. Yun na nga, sila yung mga tatanggi sa marka ng tinatawag na halimaw o jimsung sa panahon ng sukdulang pabuusig. Sila yung mga magbabayad ng kanilang buhay sa huling-huling yugto. Okay, so malinaw na yung 4 na grupo ng VIPs. Ngayon, para mas maintindihan mo nung nakikinig, balikan natin yung pinaka-core. Ang pinakapuso nito. Oo. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng unang pagkabuhay sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli? Kasi dito nakasasala yung buong argumento. Ito talaga ang puso ng doktrina na nasa source mo. Ang unang pagkabuhay ay inilalarawan bilang isang pag-aani ng trigo o koksikchusu. Pag-aani ng trigo? Ito yung pag-aani sa mga pinakamahalagang butil. Ang mga kasali dito, yung mga martir, ay hindi lang basta mabubuhay muli, bibigyan sila ng karangalan. Anong karangalan? Ang maging mga hari at saserdote na maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang tawag dito ng material ay ang mas mabuting pagkabuhay na mag-uli. So para sa iyo na nakikinig, ang implikasyon dito ay napakalaki. Inilalarawan ng dokumento ang dalawang magkaibang eternal destiny. Oo, Ang isa ay bilang isang mamamayan ng kaharian at ang isa ay bilang isang pinuno ng kaharian. Ang laki ng pagkakaiba noon. eksakto. At para maging patas, idinidiin ng dokumento na hindi ibig sabihin nito na yung mga hindi martir ay hindi maliligtas. Okay. So hindi sila mapapahamak. Hindi. Sila ay kasama sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli na mangyayari 1,000 taon pagkatapos ng una. Ang layo ng agwat? Oo. Ito yung pangkalahatang pagkabuhay na magaganap sa tinatawag na paghuhukom sa dakilang tronong puti o Bekpojoa Deshimpan. Dito na yung pangkalahatang paghuhukom para sa lahat ng iba pa. Okay, so para i-summarize. Ulitin ko. Ang una ay tungkol sa karangalan. Ang ikalawa ay tungkol sa kaligtasan. Gets. At yung timeline may sense na ngayon. Dahil ayon sa source, pagkatapos ng unang pagkabuhay na siyang pag-aani ng trigo, ang kasunod ay... Ang pag-aani ng ubas o podochusu. At ito na raw yung 7 salot, yung 7 jeang.
Parang ang lohika ay kapag na-secure na yung pinakamahalagang ani, Saka lilinisin ang bukid. saka lilinisin ang bukid sa pamamagitan ng paghuhukom. Isang tumpak na pagkakahalintulad. Ang lohika na ipinitresenta ay protektahan muna ang mga piling-pili at pagkakapos, ang paghuhukom ay susunod na sa mga naiwan. Okay, balikan natin yung 144,000. May isang claim dito na talagang nakapukaw ng atensyon ko. Alin yon? Sinasabi na sila raw ang gagawa ng pinakamalalaking himala. Mas malaki pa raw kaysa sa mga ginawa ni Kristo. Medyo bold yung claim na yan. Ano ang paliwanag ng source doon? Oo, at yan ay isang puntong madaling mamisinterpret. Ipinaliwanag ng maigi sa material na hindi ito dahil mas dakila o mas magaling ang 144,000 kaysa kay Kristo. Hindi pala. In fact, ginagamit pa nga ng source ang halimbawa na si Kristo ay maliliit na himala lang ang ginawa noong siya'y nasa lupa in comparison. Wow! Ang buong punto, ayon sa argumento ng source, ay isang theological na demonstrasyon. Anong klaseng demonstrasyon? Ito ay para ipakita sa pinakamalinaw at hindi mapag-aalinlangganang paraan na ang lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos at hindi sa tao. Okay. Sa pamamagitan ng paggamit sa isang grupo ng mga tao para gawin ang mga pinakakakangaangangang gawa sa kasaysayan, inaalis ang anumang posibilidad na isipin ng tao na galing sa sarili nilang lakas yon. So parang, Ito yung ultimate statement na nagsasabing, tingnan ninyo ang kaya kong gawin sa pamamagitan ng mga hamak na taong ito. Ang papuri ay para sa akin lamang. so hindi ito tungkol sa galing ng 144,000, Hindi. kundi sa kadakilaan ng Diyos na ipinapadaan sa kanila. Parang sila yung megaphones para sa kapangyarihan ng Diyos sa huling yugto. Ganun na nga. At ikinokonekta pa ito ng source sa isang mas malalim na diskusyon tungkol sa kalikasan ng Diyos. Paano? Na siya ay umiiral sa labas ng oras at espasyo. At ang buong sansinukob ay nabubuhay lang dahil sa kanyang kapangyarihan na patuloy na sumusustento dito. Tayong mga tao, ayon sa pananaw na ito, ay mga saksi lamang sa katotohanan yon. Okay. At para mas buo ang pagkakakilala natin sa grupong ito, yung mga kasali sa unang pagkakabuhay, may listahan dito ng iba't igang titulo o pangalan para sa kanila. Oo, ang dami. Pero imbes na basahin natin isa-isa na parang checklist, napansin ko na parang may mga tema yung mga pangalan. May tungkol sa function nila, may tungkol sa identity nila. Mahusay na obserbasyon yan. Pwede nating tignan sa ganyang paraan. Halimbawa, sa ilalim ng kanilang function, tinatawag silang mga saksi. Chingin. Oo, chingin. Malinaw naman yan kasi nagpatuto sila hanggang kamatayan at dahil dyan, sila rin ay nagiging makaharing saserdote. Wanggatun Jesajang. Tama, dahil mamamahala sila kasama ni Kristo. May role, may trabaho. Paano naman yung sa identity? May mga titulo doon na parang mas personal, mas tungkol sa relasyon. Oo, isa sa pinakamatingkad dyan ay ang pagiging nobya. Shinbu. Oo, shinbu. Isang napaka-intimate na metaphor. Ang paliwanag dito ay tinatanggap nila ang salita ng Diyos na inihalin tulad sa bini mula sa nobyo. At si Kristo ang kanilang ulo o asawa. Ang lalim. Ipinapakita nito ang isang malalim na relasyon ng pagpapasakop at pag-ibig. Ang ganda ng simbolismo na yan. May isa pa akong nakita na interesante, panganay o jangja. Paano sila naging panganay si Kristo ang panganay sa lahat, di ba? Magandang tanong. Ang paliwanag ng source dyan ay tungkol sa konsepto ng mana o inheritance. Okay. Sa kultura noon, ang panganay ang tagapagmana. Ang sabi rito, sa pamamagitan ng kanilang pagtatagumpay laban kay Satanas, naagaw nila ang karapatan sa mana. Parang na-claim nila yung birthright? Eksakto. Na-claim nila ang birthright sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo, kaya sila itinuturing na panganay sa mga magmamana ng kaharian. Kasama rin dyan yung mga titulong, mga nagtagumpay at mga nalabi. Iginja at namunja. Oo, na lahat ay tumutukoy sa kanilang katatagan hanggang sa huli. Wow. Ang dami nating na-unpack. Kung susumahin natin ang lahat para sa'yo, ang buong argumento ng material na pinadala mo ay umiikot sa paglutas doon sa puzzle na binuksan natin kanina. Ayun. May isang super exclusive na grupo
Ang mga martir mula sa iba't ibang panahon na siyang tanging kahalok sa unang pagkakabuhay na maguli. Sila ang kumpletang set ng unang bunga. Yun ang summary. At ang kanilang pagkakabuhay ang siyang hudyat para sa mga huling kaganapan sa mundo. At ang pinaka-central na mensahe, ang blinkist level insight dito, Ano yon? ay ang malinaw na paghihiwalay sa konsepto ng kaligtasan at karangalan. Ang pananaw ng dokumentong ito simple. Maraming maliligtas at yan ay biyaya. Oo naman. Pero may isang espesyal na gantimpala, isang trono, isang tungkulin na nakareserba lamang para sa mga handang ibigay ang lahat, pati ang sariling buhay bilang sukdulang patotoo. At bilang panghuling palaisipan na iiwan namin sa'yo, based sa lahat ng tinalakay natin mula sa iyong source. Sige. Kung ang pagiging martir sa literal na kahulugan ng tanging susi para makasama sa unang pagkabuhay at maghari kasama ni Kristo, ano kaya ang implikasyon nito sa isang mananampalataya ngayon? Na namumuhay sa isang lugar na ligtas. Oo, sa isang lugar kung saan walang direktang banta ng kamatayan dahil sa pananampalataya. Sa ating modernong konteksto, ano kaya ang hitsura ng pamumuhay na katumbas ng pagiging isang martir na saksi?